Tentu, berikut adalah adaptasi lengkap dari cerita tersebut ke dalam konteks, budaya, dan bahasa Filipina dengan tetap mempertahankan inti plot dan emosi dari cerita aslinya. Start of file text. Plain. Nagpakabit si Marco ng mga hidden camera sa buong bahay. Kumbinsido siyang ang bagong yaya, tulad ng lahat ng nauna, ay mapapatunayang hindi mapagkakatiwalaan sa huli. Ngunit ibang-iba ang ipinakita ng mga recording. Ang kanyang 3 taong gulang na anak ay gumawa ng isang bagay na hindi niya kailanman inakala at dinurog nito ang kanyang pagkatao. Si Marco ay 30 taong gulang at nasa kanya na ang lahat ng kayang bilhin ng pera, isang 3 palapag na bahay sa Forbes Park, mga mamahaling sasakyan, isang bank account na lumalago buwan-buwan, ngunit walang yaman ang makapagbabalik sa nawala sa kanya 8 buwan na ang nakalipas. Ang kapayapaang umalis nang ang kanyang asawang si Isabel ay namatay sa isang aksidente. Ngayon, silang dalawa na lang ni Leo, ang kanyang 3 taong gulang na anak. Isang batang may malalaking mata na sa bawat araw ay lalong nagiging kamukha ng kanyang ina. At ang pagkakahawig na iyon ay parang isang punyal na tumutusok sa puso ni Marco tuwing umaga. Kailangan ko na naman ng bagong yaya, sabi niya sa kanyang assistant, 2 araw na ang nakalipas. Ito na ang ika-13 sa loob ng 8 buwan. Laging nakakahanap si Marco ng dahilan para tanggalin sila. Huli silang dumating, hindi sumusunod sa mga tagubilin, o mayroon lang isang bagay sa kanila na hindi niya mapagkatiwalaan. Ang katotohanan ay mas komplikado. Hindi niya matiis na makita ang ibang babae na nag-aalaga sa kanyang anak. Bawat yakap na ibinibigay ng yaya kay Leo ay dumudurog sa kanya dahil ang mga yakap na iyon ay dapat na mula kay Isabel, ngunit wala na si Isabel at kailangan ni Leo ng isang tao. Noong Lunes ng umaga, bumaba si Marco ng hagdan habang inaayos ang kanyang kurbata. Ang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Gaya ng dati, may tawanan, musika, buhay ngayon, mga alingaunggaw na lang. Sir Marco, lumitaw si Manang Lita, ang kasambahay, habang pinupunasan ang kanyang mga kamay. Nakakain na po ng almusal si Leo. Nasa kuwarto niya, naglalaro na naman mag-isa. Kumunot ang noo ni Marco. Opo sir, gaya po ng hiling ninyo. Walang TV, walang tablet, mga laruan lang niya. Tumango si Marco, binabaliwala ang maliit na buhol sa kanyang tiyan. Mas mabuti na ito, kailangang matuto ni Leo na maging independent mula sa pagkabata. Ang mundo ay hindi mabait sa mga mahihina. Anong oras darating ang bagong yaya? 10:00 po. Ang pangalan niya ay Clara. Tiningnan ni Marco ang kanyang relo. Mayroon siyang 40 minuto bago umalis papuntang opisina. Sapat na oras para maglatag ng mga patakaran. Agad siyang umakyat sa kwarto ni Leo. Ang kanyang anak ay nakaupo sa carpet, napapaligiran ng mga building blocks, gumagawa ng tila isang tore. Good morning, Leo. Tumingala ang bata. Ang mga mata nitong light brown, kaparehong-kapareho ng kay Isabel, ay maingat na tumingin sa kanya. Good morning, Papa. Umupo si Marco sa kama, hindi sa sahig sa tabi niya. May darating na bagong yaya ngayon. Ang pangalan niya ay Clara. Dahan-dahang tumango si Leo, sanay na siya. Ang mga yaya ay dumarating at umaalis, na parang nagpapalit ang panahon. Papa needs you to behave. I always behave, Papa. At totoo iyon. Tahimik si Leo. Halos sobrang tahimik para sa isang 3 taong gulang. Hindi siya nagtatantrum, hindi umiiyak, walang hinihiling. Minsan, naiisip ni Marco, normal ba iyon? Alam ko, anak, you're a good boy. Bahagyang ngumiti si Leo, isang maliit na ngiting halos agad ding nawala. Gusto sanang sabihin ni Marco ang higit pa, yakapin siya, tanungin kung kumusta siya, kung nami-miss niya ang kanyang mama. Ngunit ang mga salita ay laging nababara. Alis na si Papa. See you tonight. Bye-bye, Papa. At ganoon lang, walang ibang salita. Lumabas si Marco sa kwarto, isinara ang pinto sa likuran niya at sumandal sa pader ng pasilyo, huminga ng malalim. Bakit napakahirap? Bakit bawat interaksyon sa kanyang anak
ay parang paglalakad sa bubog. Bumaba siya ng hagdan at palabas na sana nang tumunog ang doorbell, 9:30 a.m. Kalahating oras na mas maaga. Binuksan ni Marco ang pinto na may kunot sa noo. Ang pagiging hindi on time ay isang malaking pagkakamali, ngunit ang pagdating ng sobrang aga ay nagpapakita rin ng kakulangan ng respeto sa kanyang oras. Sa harap niya ay nakatayo ang isang babaeng nasa mga late 20s. Ang kanyang brown na buhok ay nakatali, walang gaanong makeup, malinis na maong at puting blouse, may dala siyang gas-gas na backpack. Magandang umaga po. Ako po si Clara. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit matatag. Tumingin siya ng diretso sa mata, hindi yumuyuko. Maaga ka. Ang usapan natin ay 10:00. Alam ko po, pasensya na. Mas maaga pong dumating ang bus kaysa sa inaasahan ko at mas gugustuhin ko pong maghintay dito kaysa magpaikot-ikot sa village. At least tapat siya. Binuksan ni Marco ng buo ang pinto. Tuloy, pumasok si Clara, maingat na tinitingnan ang paligid. Walang pagkamangha sa kanyang mukha sa laki ng bahay. Walang panliliit, kundi isang kalmadong obserbasyon. Maupo ka, itinuro ni Marco ang sofa. Umupo siya sa tapat nito. Dala mo ang mga reference mo? Naglabas si Clara ng isang folder. Sinuri ni Marco ang mga papel, 3 pamilya, magagandang komento. Isang sulat ang nagsasabing 2 taon siyang nag-alaga ng maliliit na bata. Bakit ka umalis sa trabahong iyon? 2 taon ay matagal na. Lumipat po ang pamilya sa Singapore. Inalok nila akong sumama. Pero may mga responsibilidad ako dito na hindi ko maaaring iwan. Anong mga responsibilidad? May isang maikling sandali ng katahimikan. Napanatili ni Clara ang kanyang composure, ngunit may dumaan sa kanyang mga mata, sakit marahil o pag-aalala. Inaalagaan ko po ang nanay ko. May sakit po siya. Tumango si Marco. Cancer. I'm sorry to hear that. Salamat po. Bumabalot sa kanila ang katahimikan. Nagpatuloy si Marco. Ang anak ko, si Leo, ay 3 taong gulang. Nawalan siya ng 1 buwan na ang nakalipas. Siya ay isang tahimik na bata. Masyadong tahimik. Naiintindihan ko po. Simple lang ang mga patakaran. Naglabas si Marco ng isang nakaprint na papel. Mahigpit na schedule, walang candy sa pagitan ng mga kainan. 1 oras lang ng educational TV, walang tablet, mga structured na aktibidad, at higit sa lahat, profesionalismo. Hindi mo siya kaibigan, responsibilidad mo siya. Kinuha ni Clara ang papel at maingat na binasa. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon, ngunit napansin ni Marco na bahagyang humigpit ang kanyang mga daliri sa papel. May problema ba? Tanong niya. Wala po, sir. Pero may tanong po ako. Sige. Puwede ko po ba siyang yakapin? Nagulat si Marco sa tanong. Ano? Si Leo? Kung kailangan niya. Kung madapa siya o matakot, puwede ko po ba siyang yakapin? Wala po kasi sa listahan. Nakaramdam si Marco ng pagkirot sa dibdib. Bakit labis siyang nababagabag sa tanong na iyon? Sa tingin ko, puwede kung kinakailangan, at kung hindi kinakailangan, pero siya ang humingi, bakit siya hihingi kung hindi kinakailangan? Tumingin si Clara ng diretso sa kanya. Dahil minsan, kailangan ng mga bata ng pagmamahal ng walang dahilan, dahil lang mga bata sila. Mayroong isang bagay sa paraan ng kanyang pagkakasabi. Hindi ito isang hamon, ngunit hindi rin ito pagsunod. Ito ay isang katotohanang sinabi ng mahinahon. Gawin mo ang sa tingin mo ay nararapat, sagot ni Marco. Mas malamig kaysa sa kanyang intensyon. Pero tandaan mo, narito ka para alagaan siya, hindi para palitan ang kanyang ina. Wala po ako dito para palitan ang sinuman, Sir Marco. Narito po ako para alagaan ang isang batang nawalan ng nanay. May pagkakaiba po iyon. Nagtiim ang bagang ni Marco. Prangka ang babaeng ito. Baka masyadong prangka. Ngunit mayroong isang bagay sa kanyang katapatan na nakakapresko o nakakainis. Hindi siya sigurado. Ang sahod ay ayon sa napag-usapan natin sa telepono, cash tuwing Biyernes.
Ang schedule ay Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 6 p.m. Walang pasok sa weekends. Opo. Isa pang bagay. Tumayo si Marco. Nagkaroon na ako ng 12 na yaya bago ka. Lahat sila nangakong susunod sa mga patakaran, walang tumagal ng higit sa 1 buwan. Hindi dahil sa akin, kundi dahil hindi nila ginawa ng tama ang kanilang trabaho. Tumayo rin si Clara, sinasalubong ang kanyang tingin. With all due respect, Sir Marco, hindi ko po alam ang sitwasyon ng mga naunang yaya. Pero ang alam ko po ay bawat bata ay karapat-dapat alagaan ng may dignidad at pagmamahal, hindi lang ng mga patakaran. Kung problema po iyan sa inyo, baka hindi ako ang tamang tao para sa trabahong ito. Ang katahimikan na sumunod ay mabigat. Hindi sanay si Marco na sinasagot ng ganoon, lalo na mula sa isang empleyadong kailangan ng trabaho. Dapat ay tinanggal na niya ito agad-agad bago pa man magsimula, ngunit may pumigil sa kanya. Marahil ang kumpiyansa sa kanyang mga mata. Marahil ang pagod sa paghahanap ng ika-100 na yaya. O marahil sa isang sulok ng kanyang pusong nakabaon, alam niyang tama ito. Tanggap ka na, magsimula ka na ngayon. Sa unang pagkakataon, ngumiti si Clara, isang maliit ngunit tapat na ngiti. Salamat po, Sir Marco. Ipapakita sa iyo ni Manang Lita kung nasaan ang lahat. Papunta na ako sa trabaho. Uuwi ako ng 6:00. Sige po. Kinuha ni Marco ang kanyang briefcase at nagtungo sa pinto. Ngunit bago lumabas, huminto siya. Clara, si Leo ang lahat ng natitira sa akin. Kung may mangyari sa kanya, kung masaktan siya sa anumang paraan habang nasa pangangalaga mo, walang mangyayari sa kanya, matatag na putol ni Clara. May salita po kayo sa akin. Tumango si Marco at lumabas. Sa sasakyan papuntang opisina, hindi niya maalis sa isip si Clara. Mayroon siyang kakaiba sa lahat. Hindi ang desperasyon para manatili sa trabaho, hindi takot o pagsunod. Kumpiyansa, na parabang alam na alam niya ang kanyang ginagawa at hindi niya kailangan ang kanyang pagsang-ayon para gawin ito ng maayos. Iyon ang nagpabagabag sa kanya. Dahil kailangan ni Marco ng kontrol-kontrol sa kanyang kumpanya, sa kanyang bahay, sa bawat aspeto ng kanyang buhay na hindi pa inaagaw ng tadhana. At ang babaeng ito, sa kanyang matatag na kahinahunan at direktang mga tanong, ay nagbabanta sa kontrol na iyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap ang isang nakasave na contact, Prima Security CCTV Services. Naisip na niya ito noon pagkatapos ng ika-8 yaya, ngunit palagi itong tila sobra. Isang hindi kinakailangang paglabag sa privacy. Ngunit ngayon, sa babaeng ito sa kanyang bahay, kasama ang kanyang anak, may isang bagay sa dibdib niya na nagsasabing kailangan niyang malaman, kailangan niyang makita, kailangan niyang makasiguro. Pinindot niya ang numero. Magandang umaga, Prima Security CCTV. Ano po ang maipaglilingkod namin? Kailangan kong magpakabit ng mga security camera, mga hidden camera, sa buong bahay ko. Sige po, sir. Kailan po ninyo gustong pumunta kami? Tiningnan ni Marco ang kanyang relo. Kasi simula pa lang ni Clara, kasama niya si Leo ngayon din. Ngayong hapon, pagkatapos ng 6:00. Sige po. Ang address po? Ibinigay ni Marco ang mga detalye. Kinumpirma ang budget na halos hindi niya pinansin dahil hindi problema ang pera at ibinaba ang tawag. Sumandal siya sa upuan ng kotse, tinitingnan ang mabagal na daloy ng trapiko sa EDSA. Hindi siya paranoid. Ito ay makatwirang pag-iingat. May karapatan siyang malaman kung ano ang nangyayari sa sarili niyang bahay, sa sarili niyang anak, hindi ba? Ngunit habang inuulit niya ang katwirang iyon, isang maliit na boses sa kanyang isipan, na kahina-hinalang parang si Isabel, ang bumulong. Sino ang sinusubukan mong kumbinsihin, Marco? Ang sarili mo. Binaliwala niya ang boses na iyon, tulad ng natutunan niyang baliwalain ang napakaraming bagay sa nakalipas na 8 buwan. Sa bahay, umakyat si Clara sa hagdan, kasunod si Manang Lita. Dito ang kwarto ng bata. Itinuro ni Manang Lita ang isang pinto na may pangalang Leo na pinalamutian ng mga dinosaur. Mabait na bata yan, tahimik.
hindi nagbibigay ng problema. At maganda po ba iyon? Malumanay na tanong ni Clara. Nagulat si Manang Lita. Oo naman. Mas madali ang lahat o baka mas madaling hindi mapansin na may mali. Bago makasagot si Manang Lita, kumatok si Clara sa pinto ng kuwarto ni Leo. Leo? Si Tita Clara ito. Pwede bang pumasok si Tita? Katahimikan. Pagkatapos, isang maliit na boses. Pwede po. Binuksan ni Clara ang pinto at pumasok. Ang kuwarto ay perpekto. Masyadong perpekto. Lahat ay organisado, malinis. Bawat laruan ay nasa tamang lugar. Mga pader na may propesyonal na mural ng mga dinosaur at astronaut. Isang canopy bed na parang galing sa isang magazine. Isang estante ng mga aklat na nakaayos ayon sa laki. At sa gitna ng lahat ng perpeksyong iyon, nakaupo sa carpet si Leo, isang maliit na batang may malalaking, seryosong mata na maingat siyang tinitingnan. Hello, Leo. Lumuhod si Clara para maging ka-level niya nang hindi masyadong lumalapit. Ako si Tita Clara. Ako ang mag-aalaga sa iyo. Tumango ang bata, ngunit walang sinabi. Anong ginagawa mo? Isang tore. Mukhang napakataas. Para saan? Nag-isip sandali si Leo. Para makita ako ni Mama mula sa langit. At sa sandaling iyon, ang puso ni Clara ay nadurog at nabuo muli ng sabay dahil naintindihan na niya ang lahat ng kailangan niyang malaman tungkol sa batang ito at sa lalaking kumuha sa kanya. Hindi ito magiging isang madaling trabaho, ngunit ito ay magiging isang kinakailangang trabaho. Dumating ang mga technician ng 6:30 p.m. Kinakabahang hinintay sila ni Marco. Magandang gabi, Sir Marco. Tatlong lalaking nakaunipormeng asul na may dalang mga toolbox. Pumasok kayo. Mabilis at tahimik. Tulog ang anak ko sa itaas. Sige po, saan po ninyo gustong ilagay ang mga kamera? Kahit saan. Ipinakita ni Marco ang isang floor plan na may markang pulang bilog. Sala, kusina, hardin, playroom, mga pasilyo total coverage. Sa kwarto ng bata? Nag-alinlangan si Marco. Parang mali ang pagtawid sa linyang iyon. Ngunit inisip niya si Leo, ang lahat ng maaaring mangyari nang hindi niya nalalaman. Oo, pero itago ninyong mabuti. 2 oras pagkatapos, lahat ay nakakabit na. Mga maliliit na kamera sa mga smoke detector, wall clock, mga hindi kapansin-pansing sulok ng kisame. Ipinakita ng technician ang sistema sa kanyang laptop. Makikita niyo po ang lahat in real time. 30-day recording. Access mula sa cellphone, tablet, anumang device. Pinanood ni Marco ang 8 maliliit na bintana, isang walang laman na sala, isang madilim na kusina, at ang kwarto ni Leo kung saan natutulog ang kanyang anak. Ganap na kontrol. Bakit? Kung gayon, nararamdaman niya ang bigat sa kanyang tiyan. May audio po, sir. High definition. Perpekto. Ngayon, maririnig na niya ang bawat salita. Nang umalis ang mga technician, nanatili si Marco na nakatitig sa screen. Nagsalin siya ng isang basong brandy. Para sa kaligtasan niya, sabi niya sa walang laman na silid. Ngunit bumulong ang boses ni Isabel. O dahil takot kang gawin niya ang hindi mo kayang gawin? Ininom niya ang brandy at pinatay ang ilaw. Kinabukasan, nagising si Marco ng 5 a.m. Napanaginipan niya si Isabel na nakatingin sa kanya nang may pagkadismaya. Bumaba siya sa kusina at binuksan ang kanyang laptop. Lumitaw ang 8 bintana. 7:30 a.m. Lumabas si Clara sa kanyang kwarto. Nakita niya ito sa pasilyo, nakayapak, nakapajama pants at t-shirt, magulo ang buhok. Normal, tao. 15 minuto pagkatapos, bumaba na ito, bihis na. Pumasok ito sa kusina at nagulat na makita siya. Magandang umaga po, Sir Marco. Hindi ko po inaasahang makita kayo rito. May mga trabahong kailangan kong tingnan. Katahimikan habang inilalabas ni Clara ang mga sangkap. Anong oras nagigising si Leo? Mga 8 hanggang 8:30 po. Puwede ko na pong gawan siya ng almusal para makabuo ng routine. Tumango si Marco, pinapanood itong kumilos sa kusina nang may kumpiyansa ngunit may respeto.
Aalis na ako, sabi niya habang isinasara ang laptop. Uuwi ako ng alas 6. Sa kotse, agad niyang binuksan ang app. Nandoon si Clara, nagluluto, humuhuni. Sa buong umaga, sa pagitan ng mga meeting, tinitingnan niya ang mga kamera tuwing 15 minuto, parang isang adiksyon, 8 to 20 a.m. Nakita niya itong umakyat. Lumipat siya sa kamera ng kwarto sakto sa pagpasok nito. Gising na si Leo, yakap ang kanyang berdeng dinosaur. Good morning, Leo. Mainit ang boses ni Clara sa audio. Masarap ba ang tulog mo? Tumango ang bata. Walang sinasabi. Gutom ka na? Tango ulit. Nagluto si tita ng scrambled eggs. Gusto mo? Sa wakas, nagsalita si Leo. Si mama, nilalagyan niya ng cheese. Nanigas si Marco. Heto na. Sasabihin ni Clara ang isang bagay na hindi nararapat. Mamaliitin niya ang kalungkutan ni Leo o mas masahol, susubukang palitan si Isabel. Ngunit ang sinabi nito ay nagulat sa kanya. Alam mo ba, hindi ko alam kung paano iyon gawin ni mama mo. Pero kung sasabihin mo sa akin, susubukan kong gayahin. Ano sa tingin mo? Tiningnan siya ni Leo ng kanyang malalaking, maingat na mata. Talaga po? Talaga. Ikaw ang expert. Ako, bagong chef lang na kailangang matuto. Sa unang pagkakataon, nakita ni Marco ang kanyang anak na ngumiti. Isang maliit na kurba lamang, ngunit totoo. Si mama, gumagamit siya ng yellow cheese at hinahalo niya ng marami. Sige, baba ka kasama ni tita. Tulungan mo si tita. Pwede po? Siyempre, parte ka ng team. Pinanood sila ni Marco na bumaba. Hindi siya binuhat ni Clara o hinawakan sa kamay. Naglakad lang ito sa tabi niya. Sa kusina, pinaupo niya ito sa isang high chair. Sige boss, sabihin mo kay tita kung anong gagawin. Seryosong nagbigay ng mga instruksyon si Leo. Mas marami pa niyan. Marami pong ginagamit si mama. Madaldal ka pala, ha, biro ni Clara. Naaalala ko tuloy ang kapatid ko sa'yo. May kapatid po kayo? Dati. Malaki na siya ngayon, 15 na. Ang mama niyo po, tita. Naging malungkot ang ngiti ni Clara. Itinaas ni Marco ang volume. May sakit ang mama ni tita, kaya nagtatrabaho si tita para tulungan siya. Mamamatay po ba ang mama niyo, tulad ng mama ko? Ang brutal na direktang tanong, sa kawalang malay nito, ay nagpatigil sa paghinga ni Marco. Lumuhod si Clara sa harap ni Leo, tinitingnan siya sa mata. Hindi ko alam, nak. Sana hindi, pero malubha ang sakit niya. Malungkot si tita minsan, pero nagpapasalamat din si tita sa bawat araw na kasama ko siya. Dahil ang oras na magkasama, kahit mahirap, ay isang biyaya. Namimiss ko si mama araw-araw. Alam ko, nak. At okay lang na mamiss si mama. Hindi mo kailangang itago. Sabi ni Papa, kailangan kong maging malakas at malakas ka nga. Pero ang pagiging malakas ay hindi nangangahulugang hindi mo na namimiss si mama. Ibig sabihin, nagpapatuloy ka kahit masakit. Ibig sabihin, hinahayaan mong maramdaman ang lahat ng kailangan mong maramdaman. Natahimik si Leo, nag-iisip. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa mga luhang hindi tumutulo. Puwede ka bang yakapin ni tita? Nakita ni Marco si Clara na lumunok ng may emosyon. Siyempre, pwedeng-pwede. At ang kanyang anak, ang maliit na batang halos hindi nagpapahawak kaninuman sa loob ng maraming buwan, ay tumalon sa yakap ng babaeng halos ngayon lang niya nakilala. Kumapit siya dito na para bang ito ang kanyang salbabida sa gitna ng karagatan. Kinailangang isara ni Marco ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya kayang magpatuloy sa panonood. Dahil ang nakikita niya ay hindi manipulasyon, hindi isang yayang sinusubukang kunin ang loob ng bata sa mga huwad na pangako. Ito ay isang tunay na koneksyon. Dalawang taong nauunawaan ang sakit ng isa't isa, na nakikilala ang isa't isa sa kanilang pinagsasaluhang pighati. At siya, nakatago sa likod ng mga kamera at screen, nanonood mula sa anino, ang tanging naiwang mag-isa. Ang tanging tumatangging makaramdam, ang natitirang araw ay lumipas ng malabo. Sinubukan ni Marco
na mag-concentrate ngunit pabalik-balik sa kanyang cellphone. Nakita niya silang naghahabulan ng paru-paro sa hardin, sabay na nanananghalian habang nagkukuwento si Clara. Sa oras ng siesta, binasahan niya ito ng kuwento at nanatili sa tabi niya. Hinahaplos ang buhok nito hanggang sa ito'y makatulog ng mahimbing. Bawat eksena ay nagpapatunay na hindi si Clara ang problema. Siya ang problema. 6 p.m. Umuwi si Marco. Narinig niya ang tawanan mula sa sala. Natagpuan niya si Clara at Leo na gumagawa ng isang kuta gamit ang mga unan. "Papa!" Tumakbo si Leo sa kanya nang may sigla. "Tingnan mo, ang laki. Ito ang palasyo. Ako ang hari at si Tita Clara ang dragon na nagpoprotekta sa akin." Tumayo si Clara. "Lilinisin na po namin bago maghapunan. Huwag kang magmadali. Gusto mo bang pumasok sa palasyo, Papa?" Hinawakan ni Leo ang kanyang kamay, isang pisikal na koneksyon na matagal na nilang hindi naranasan kaya't natigilan si Marco. "Si Papa, may trabaho," sabi niya. Bahagyang nawala ang kislap sa mga mata ni Leo. "Ah, okay." At sa sandaling iyon, nakita ni Marco ang pagkadismaya. Hindi galit, hindi tantrum, kundi ang tahimik na pagtanggap ng isang batang sanay na sa pagiging wala ng kanyang ama. Baka mamaya, sinubukan niyang pagaanin. Oo, mamaya. Ngunit pareho nilang alam na walang mamaya. Umakyat si Marco sa kanyang study at isinara ang pinto. Binuksan niya ang laptop at lumitaw ang 8 bintana. Sa ibaba, nakita niya si Clara na lumuluhod sa tabi ni Leo. "Alam mo ba, ang papa mo ay nagtatrabaho ng husto para maibigay sa iyo ang lahat ng kailangan mo. Iyon din ay isang paraan ng pagmamahal. Pero hindi ko kailangan ng mga bagay. Kailangan ko lang si Papa." Ang mga salitang iyon ay parang isang direktang suntok sa puso ni Marco. "Alam ko, Nak, at sigurado si Tita na kailangan ka rin niya. Minsan, hindi lang alam ng mga matatanda kung paano ito sabihin. Sa tingin mo, mahal ako ni Papa?" "Siguradong sigurado si Tita." "Paano niyo po nalaman?" "Sa paraan ng pagtingin niya sa iyo, kapag sa tingin niya ay hindi ka nakatingin, na para bang ikaw ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo." Naramdaman ni Marco ang panunubig ng kanyang mga mata. Totoo iyon. Napansin iyon ni Clara dahil siya ang nagmamasid. Nang gabing iyon, matapos maghapunan at matulog si Leo, bumaba si Marco para kumuha ng tubig. Natagpuan niya si Clara na naghuhugas ng mga plato. "Puwede namang gawin iyan ni Manang Lita bukas." "Okay lang po. Nakakakalma po ito sa akin. Nakakatulong mag-isip." Katahimikan habang binabanlawan niya ang mga plato, ang agos ng tubig ang tanging tunog sa madilim na kusina. "He had a good day," komento ni Marco. Bawat salita ay tila pilit. Si Leo, "I saw him, he's different." Mas masaya. Sumulyap sa kanya si Clara, dahan-dahang pinupunasan ang kanyang mga kamay. "He's a wonderful boy. Kailangan lang niya ng permiso para maging bata ulit." "Anong ibig mong sabihin?" Pinunasan niya ng tuluyan ang kanyang mga kamay at humarap sa kanya. Mayroong isang bagay na matatag sa kanyang tindig. "With respect, Sir Marco, si Leo ay sinusubukang maging ang malakas na adult na kailangan ninyo. Pero 3 taong gulang pa lang siya. Kailangan niyang maging vulnerable, maglaro, tumawa, umiyak kung kailangan. Kailangan niyang malaman na okay lang na hindi maging okay palagi. Hindi ko kailanman sinabi sa kanya na maging malakas. Marahil hindi sa salita. Pero ang mga bata ay bumabasa ng higit pa sa sinasabi natin. Binabasa nila kung sino tayo." Hinigpitan ni Marco ang hawak sa kanyang baso. "Hindi mo alam ang sinasabi mo. Tama po kayo. Wala akong alam sa buhay ninyo, sa sakit ninyo, sa pakiramdam ng mawalan ng asawa, pero may alam ako sa mga bata. At alam ko kung ang isang bata ay pasan-pasan ang bigat na hindi sa kanya, tapos na ako." Pinanatili ni Clara ang kanyang tingin sandali, pagkatapos ay tumango. "Magandang gabi, Sir Marco." Habang paakyat ito ng hagdan, nanatili si Marco sa madilim na kusina, hawak ang nakalimutang baso ng tubig.
Ang mga salita ni Clara ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi komportable. Totoo, umakyat siya sa kanyang study at binuksan muli ang mga kamera. Naging isang obsession na ito. Kailangan niyang makita, kailangan niyang malaman, kailangan niya. Ano nga ba? Sa screen ng kuwarto ni Leo, nakita niya si Clara na pumasok, nakahiga ang kanyang anak, ngunit gising. Hindi ako makatulog, narinig niya ang maliit na boses. Gusto mong samahan ka ni tita sandali? Opo. Umupo si Clara sa upuan sa tabi ng kama. Anong iniisip mo? Katahimikan. Pagkatapos, sa tingin mo, nakikita ako ni mama mula sa langit. Sigurado si tita. Talaga po, talagang talaga. At sa tingin mo, proud si mama sa akin? Bakit hindi magiging proud si mama? Matapang ka, mabait, matalino. Kasi minsan, gumagawa ako ng masasamang bagay. Tulad ng ano? Hininaan ni Leo ang kanyang boses na para bang nagkukumpisal ng isang kahindik-hindik na sikreto. Tulad ng, pagwiwish, na sana ibang tao na lang ang mama ko kasi namimiss ko ng sobra na magkaroon ng mama. Ginagawa ba akong masama noon? Naramdaman ni Marco na nawalan siya ng hininga. Huminto ang mundo. Pasan-pasan ng kanyang anak ang guilt na ito, ang imposibleng bigat na ito at hindi niya alam. Leo, tingnan mo si tita. Lumuhod si Clara sa tabi ng kama. Hinawakan ang maliliit nitong kamay. Ang mamiss na magkaroon ng mama ay hindi masama. Hinding-hindi. At okay lang kung minsan, sana may pumuno sa puwang na iyon sa puso mo. Maiintindihan iyon ni mama mo ng perpekto. Gusto niyang maging masaya ka. Gusto niyang may mga taong nagmamahal at nag-aalaga sa iyo. Talaga po, talaga. Ang tunay na pag-ibig ay hindi seloso. Gusto lang nito ang pinakamabuti para sa iba. So, hindi masama kung gusto kita, tita? Mabilis na pinunasan ni Clara ang isang luha. Hindi talaga. I'm honored, nak. Mananatili ka po ba, tita? Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, nak. Pero habang narito si tita, pangako kong aalagaan kita sa abot ng aking makakaya. Promise po? Promise. Pinky promise. Pinky promise. Ipinikit ni Leo ang kanyang mga mata. Sa wakas ay payapa na. Nanatili doon si Clara. Humuhuni ng isang malambing na kanta hanggang sa makatulog ang bata. Isinara ni Marco ang laptop, sumandal sa kanyang upuan at tumitig sa kisame. Ipinakita ng mga kamera kung ano mismo ang kailangan niyang makita, ngunit hindi kung ano ang kanyang inaasahan. Hindi siya nakahanap ng kapabayaan, manipulasyon o panganib. Nakahanap siya ng pag-ibig simple, tapat, walang hinihintay na kapalit, at natagpuan niya ang katotohanang iniiwasan niya sa loob ng 8 buwan. Ang kanyang anak ay gumagaling, ngunit siya ay hindi. Dahil habang si Leo ay natututong magbukas muli, magtiwala, makaramdam, si Marco ay nananatiling nakakulong sa likod ng mga pader na siya mismo ang nagtayo. At ang mga kamera, naisip niya ng may pait, ay isa lamang na pader. 3 linggo ang lumipas mula nang ikabit ang mga kamera. 3 linggo kung saan si Marco ay naging isang multo pisikal na naroroon, ngunit wala sa mga bagay na mahalaga. Maaga siyang dumarating, nagkukulong sa kanyang study, sinusuri ang mga recording. Sa araw sa opisina, patuloy niyang minomonitor ang mga kamera. Huli siyang umuuwi kapag tulog na si Leo at pinapanood muli ang lahat. Okay ka lang ba, Marco? Tanong ng kanyang partner na si Dimas. Okay lang, ngunit hindi. Adik na siya sa mga screen na nagpapakita ng buhay na hindi niya tinatahak. At araw-araw, iisa lang ang ipinapakita nito. Si Clara ay tapat, matiyaga, mapagmahal. Lahat ng bagay na hindi alam ni Marco kung paano maging isang umaga. Habang sinusuri ang mga recording, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanya. Ito ay noong nakaraang hapon. Si Clara at Leo ay nagdodrawing gamit ang mga krayola sa hardin. Gumawa ang kanyang anak ng mga stick figure, isang matangkad na lalaki, isang babae, isang maliit na bata. Sino sila? Tanong ni Clara. Ang pamilya ko. Mang Bilya, dati.
Yumuko si Marco sa screen, itinaas ang volume. Ang mama mo, ang papa mo, at ikaw, pinagmasdan ni Clara ang drawing. Oo, pero hindi na ngayon. Paano na ngayon? Kumuha si Leo ng isa pang Crayola, iginuhit ang bata na mag-isa sa isang sulok, ang matangkad na lalaki sa kabilang sulok, at sa pagitan nila, isang malawak na espasyo. Ganito, simpleng sabi niya. Nadurog ang puso ni Marco sa milyon-milyong piraso. Bakit ang layo-layo ninyo? Malumanay na tanong ni Clara. Kasi ayaw ni Papa na lumapit. Kasi, siguro naaalala niya si Mama sa akin. At nalulungkot siya. Sinabi ba iyan ni Papa? Hindi po, pero alam ko. Kasi kapag tinitingnan ako ni Papa, nagiging malungkot ang mga mata niya, tapos aalis siya. Umupo si Clara sa damuhan sa tabi niya. Alam mo ba kung anong iniisip ni Tita? Ano po? Sa tingin ni Tita, mahal na mahal ka ng Papa mo. Sobrang mahal kaya takot siya. Takot po saan? Takot na mawala ka, tulad ng pagkawala ni Mama mo. Minsan, kapag sobrang takot ang mga tao, lumalayo sila sa mga bagay na pinakamamahal nila. Hindi dahil hindi sila nag-aalala, kundi dahil sobra silang nag-aalala. Pinag-isipan iyon ni Leo. Pero hindi po yun make sense. Kung mahal ako ni Papa, bakit hindi siya kasama ko? Dahil ang takot ay hindi laging make sense. Nak. Ang takot ay nagpapagawa sa atin ng mga bagay na nakakasakit kahit na ayaw nating manakit. Si Tita. Takot din palagi. Takot po saan? Takot na mawala ang mama ni Tita. Takot na hindi maging sapat para sa'yo. Takot na mabigo. Pero hindi po kayo nabibigo, Tita. Kayo po ang pinakamagaling. Ngumiti si Clara na may luha sa mata. Salamat, Leo. Malaking bagay yan para kay Tita. Opo, sa tingin mo po isang araw, titigil na matakot si Papa. Sana, nak, dahil karapat-dapat siyang maging masaya. At karapat-dapat kang magkaroon ng isang Papa na naririyan hindi lang sa bahay, kundi dito. Hinawakan niya ang dibdib ni Leo. Sa tapat ng puso nito, sa lugar kung saan talaga mahalaga, itinigil ni Marco ang recording. Ang mga salita ng kanyang anak ay bumabagabag sa kanya. Naaalala niya si Mama sa akin. Iyon ang iniisip ni Leo na lumalayo siya dahil ipinapaalala sa kanya ng kanyang anak si Isabel. Oo, ipinapaalala ni Leo sa kanya si Isabel. Ngunit lumalayo siya dahil sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang anak, nakikita niya ang sarili niyang kabiguan, ang sarili niyang takot na magmahal at mawala ang lahat muli. Isinara niya ang laptop at bumaba sa kusina. 6 AM, ngunit may narinig siyang sigaw mula sa itaas. Tumatakbo siyang umakyat. Ang tunog ay mula sa kwarto ni Leo. Pabalibag niyang binuksan ang pinto at natagpuan ang kanyang anak na nakaupo sa kama, umiiyak at magulo ang kumot. Bangungot Leo. Tiningnan siya ng bata na may malalaking matang puno ng takot. Papa, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hindi nag-isip si Marco, hindi nagkalkula, hindi lumayo. Tumawid lang siya sa kwarto at niyakap ang kanyang anak. Kumapit si Leo sa kanya, na para bang siya ang huling tao sa mundo, humahagulgol sa kanyang dibdib. Papa's here, nak. Nandito si Papa. I had a bad dream. I dream na umalis ka rin at iniwan mo akong mag-isa. Hindi aalis si Papa. Pangako. Promise po? Promise. Narinig niya ang mga yapak. Lumitaw si Clara sa pinto. Nag-aalala. May narinig po akong sigaw. Okay lang. Bangungot lang. Tumango si Clara. Mayroong isang bagay sa kanyang tingin, pag-unawa, pag-asa. Kailangan niyo po ng tulong? Hindi. Kami na. Niyakap ni Marco ang kanyang anak hanggang sa ito'y makatulog. Nang ihiga niya ito, napakaliit nitong tingnan. 3 taong gulang at napakarami nang nawala. Patawarin mo si Papa, bulong ni Marco. Hinahaplos ang buhok ni Leo. Patawad kung wala ako rito. Patawad kung naging sobrang duwag. Lumabas siya ng kwarto at natagpuan si Clara sa pasilyo. Nakasandal ito sa pader, naghihintay. Salamat, sabi ni Marco. Para saan po? Sa hindi pagpasok. Sa pagbibigay sa amin ng momentong iyon. Hindi ko po lugar iyon.
Lugar ninyo po iyon. Ang katahimikan sa pagitan nila ay iba na ngayon, hindi na kasing tensyonado. Puwede po ba akong magtanong? Sa wakas, ay nagsalita si Clara. Sige, bakit po kayo kumuha ng yaya kung lalayuan niyo lang din naman siya? Bakit hindi na lang kayo ang direktang makasama niya? Naramdaman ni Marco ang pag-usbong ng pagiging depensibo, ngunit nilunok niya ito. Karapat-dapat ang babaeng ito sa katapatan. Dahil hindi ko alam kung paano. Si Isabel ang eksperto sa pagiging ina. Ako, tagapagbigay lang, ang nagtatrabaho, ang nagbabayad ng mga bill, at ngayon, wala na siya, at kailangan ako ni Leo. Pero hindi ko alam kung anong gagawin. Hindi ko alam kung paano maging kung ano ang kailangan niya. Alam niyo po ba kung ano ang kailangan niya? Ano? Kayo po. Iyon lang. Hindi niya kailangan ng perpeksyon. Kailangan niya ng presensya. Kagagaling ko lang doon at hindi ko nga alam kung tama ang ginawa ko. Niyakap niyo po siya noong takot siya. Iyon lang po ang kailangan niya at ginawa ninyo po ng tama. Naramdaman ni Marco na may lumuwag sa kanyang dibdib. Paano mo nagagawang maging simple ang lahat? Dahil simple lang po talaga. Ang pag-ibig ay hindi komplikado. Tayo ang gumagawa nitong komplikado sa ating mga takot. Lumipas pa ang 2 linggo. Sinusuri pa rin ni Marco ang mga kamera, ngunit may nagbago. Hindi na siya naghahanap ng kapabayaan. Ngayon, naghahanap siya para matuto. At dahan-dahan, nagsimula siyang magbago. Maaga siyang umuuwi, nakikisabay maghapunan kay Leo, nagbabasa ng mga kwento. Medyo matigas pa ang kanyang boses, ngunit tinitingnan siya ni Leo na para bang ito ang pinakamagandang regalo. Isang hapon, habang sinusuri ang mga recording, nakita niya ang isang usapan na nagpatigil sa kanya. Si Leo ay tumutulong kay Clara magtupi ng mga damit. Isang simpleng gawaing bahay. Tita, puwede po akong magtanong? Lagi, nak, bakit po ang bait-bait ninyo sa akin? Huminto ito sa pagtupi at tiningnan siya. Bakit naman hindi ako magiging mabait sa iyo? Kasi po ang ibang mga yaya, mabait sa una, tapos napapagod na sila. Sinasabi nilang masyado akong tahimik, masyadong seryoso, masyadong boring. Naramdaman ni Marco ang pag-akyat ng galit. Anong klasing tao ang magsasabi niyan sa isang 3 taong gulang? Leo, tingnan mo si tita. Lumuhod si Clara sa harap niya. Hindi ka boring. Matalino ka, mapagmasid, matalino. At ang pagiging tahimik ay hindi masama. Ibig sabihin, kapag nagsasalita ka, may bigat ang mga salita mo. Talaga po? Talaga. Alam mo ba kung ano pa ang iniisip ni tita? Ano po? Na sinumang hindi nakikita kung gaano ka ka-espesyal ay hindi karapat-dapat na mapalapit sa iyo. Ngumiti si Leo. Ang maliit na ngiting mas madalas nang lumalabas nitong mga huling araw. Tita, mahal po kita. Nakita ni Marco si Clara na natigilan. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha na sinusubukan niyang pigilan. Mahal din kita. Nak, mahal na mahal. At pagkatapos, nagtanong si Leo ng isang bagay na nagpatigil sa mundo ni Marco. Puwede po ba kayong maging bago kong mama? Ang katahimikan sa recording ay nakakabingi. Ipinikit ni Clara ang kanyang mga mata, huminga ng malalim. Nang imulat niya ang mga ito, mayroong sakit at pagmamahal na magkahalo sa kanyang ekspresyon. Leo, mahal ko, hindi pwedeng maging mama mo si tita. Walang sino man ang makakapalit sa mama mo. Siya ay nag-iisa at espesyal at palaging magiging mama mo. Pero wala po siya rito. Alam ko, nak, at napakahirap niyan. Pero pwedeng maging si tita ang isang taong mahal na mahal ka. Isang taong nag-aalaga sa iyo. Isang taong laging naririyan para sa iyo hanggat kaya ni tita. Pwede ba iyon? Nag-isip sandali si Leo. Kung tatawagin po kitang parang tawag ko kay Lola. Tita Clara. Ngumiti si Clara sa gitna ng kanyang mga luha. Tita Clara, gustong-gusto ko iyon. So, ikaw ang Tita Clara ko. At mahal mo ako. Mahal kita ng buong buo. Itinigil ni Marco ang recording. Nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text mula sa kanyang assistant tungkol sa isang urgent meeting. Binalewala niya ito. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo,
Pinatay niya ng tuluyan ang kanyang cellphone. Isinara niya ang laptop at bumaba ng hagdan. Biyernes ng hapon, narinig niya ang tawanan sa hardin. Lumabas siya at natagpuan si Clara na tinutulak si Leo sa duyan. "Higher, Tita Clara, higher. Sigurado ka?" "Opo." Lumapit si Marco. Pareho silang nakakita sa kanya at huminto ang tawanan, na para bang ang kanyang presensya ay automatikong pumapatay ng saya. Masakit iyon, higit pa sa inaasahan niya. "Can I?" Itinuro ni Marco ang duyan. Tiningnan siya ni Leo na naguguluhan. "Puwede ko bang itulak ka?" Nagliwanag ang mukha ng kanyang anak. "Talaga po?" "Talaga." Tumabi si Clara, binibigyan siya ng espasyo. Nagpadala ito ng isang nakapagpapasiglang ngiti bago tahimik na umatras papasok ng bahay. Tumayo si Marco sa likod ng duyan, bahagyang nanginginig ang mga kamay. Isang bagay na napakasimple, isang bagay na ginagawa ng libu-libong ama, araw-araw, at para sa kanya ay parang pag-akyat sa isang bundok. Dahan-dahan siyang nagtulak. "Mas malakas, Papa." Itinulak niya ng mas malakas at narinig ang isang bagay na hindi niya narinig sa loob ng maraming buwan. Ang tawa ng kanyang anak totoo, buo, walang pag-aalinlangan, ulit-ulit. Nagtulak si Marco ng mas malakas at habang pinapanood niya ang kanyang anak na lumilipad, pasulong at pabalik, may isang bagay sa loob niya ang nagsimulang gumaling, hindi ganap. Masyadong malalim ang mga sugat para doon. Ngunit nagsimulang magkaroon ng mga bitak sa kanyang baluti. Isang sinag ng liwanag ang pumasok sa kadiliman. Pagkatapos ng 15 minuto, bumaba si Leo sa duyan at tumakbo sa kanya. "Papa, pwede nating gawin ito ng mas madalas. Gusto ko. Talaga po, talagang-talaga." Niyakap siya ni Leo ng mahigpit, na para bang sa wakas ay naniniwala na siyang hindi mawawala ang kanyang ama. Nang gabing iyon, matapos patulugin si Leo, nanatili si Marco na pinapanood itong matulog. Mukhang payapa ang kanyang anak. Naramdaman niya ang presensya ng isang tao. "He's a good kid, si Clara. Dahil sa'yo, hindi po dahil sa akin, dahil po sa kanya. Kailangan lang po ng mga bata ng espasyo para gumaling." Lumingon si Marco. "May kailangan akong aminin. Nagpakabit ako ng mga kamera sa buong bahay. Pinapanood kita mula pa noong unang araw." Hinitay niya ang pagsabog, ang galit. Ngunit tumango lang si Clara. "Alam ko po. Alam mo, nakita ko po ang isa noong ikalawang araw, ang smoke detector sa kusina, may maliit na ilaw na kumikislap. Nag-research po ako at nakita ko ang iba." Nawalan ng salita si Marco at wala kang sinabi. "Hindi po. Dahil naintindihan ko, hindi po ito tungkol sa akin. Ito po ay tungkol sa inyo na sinusubukang panatilihin ang kontrol sa isang bagay kapag ang lahat ng iba pa ay tila wala sa kontrol. Dapat siguro akong magalit, pero alam ko rin po kung ano ang takot at nakikilala ko ang isang taong nalulunod dito. Bakit ka nanatili kahit alam mong pinapanood kita?" "Dahil kailangan ako ni Leo. At sa totoo lang po, sa tingin ko, kailangan niyo rin ako." Naramdaman ni Marco ang panunubig ng mata. Hindi siya umiyak mula noong libing. Ipinangako niyang hinding-hindi na muli. Ngunit ngayon, nakatayo sa madilim na pasilyo, kasama ang babaeng ito na nakakita sa kanya sa pinakamasamang kalagayan niya at hindi siya hinusgahan, nagsimulang tumulo ang mga luha. "Hindi ko alam kung paano ito ayusin. Hindi ko alam kung paano maging isang ama nang wala si Isabel. Hindi niyo po kailangang ayusin ang lahat ng sabay-sabay. Kailangan niyo lang pong maging present. Isang araw sa isang pagkakataon. Isang sandali sa isang pagkakataon. At kung hindi sapat, magiging sapat po iyon. Dahil totoo iyon at iyon lang ang kailangan ni Leo." Ang pag-amin tungkol sa mga kamera ay may binago sa pagitan ni Marco at Clara. Hindi tiwala, eksakto. Ito ay isang magkasamang pag-unawa,
Isang pagkilala na pareho silang nakikipaglaban sa kanilang sariling mga laban habang sinusubukang ibigay kay Leo ang kailangan niya. Sabado ng umaga, gumawa si Marco ng isang desisyon na parehong nakakatakot at nakapagpapalaya sa kanya. Tumawag siya sa security company. Kailangan kong ipatanggal ang lahat ng kamera. Lahat po, Sir Marco. Sigurado po kayo? Siguradong sigurado. May problema po ba sa sistema? Wala. Ako ang problema. Katahimikan mula sa kabilang linya. Sige po, magpapadala kami ng team ngayong hapon. Nang ibaba niya ang tawag, naramdaman niya ang bigat ng cellphone sa kanyang kamay. Ang device na naging bintana niya sa buhay na tinanggihan niyang tunay na danasin. Binuksan niya ang camera app sa huling pagkakataon. 8 bintana ang nagpakita ng kanyang walang laman na bahay. Tahimik na sala, malinis na kusina, hardin sa ilalim ng sikat ng araw, at ang kuwarto ni Leo na may kama na maayos na inayos ni Manang Lita. At napagtanto niya, ang mga kamera ay nagpapakita lamang ng mga walang laman na espasyo. Hindi nila ipinapakita ang pag-ibig, hindi ang koneksyon, tanging ang kawalan. Isinara niya ang app, tinanggal ito sa kanyang cellphone, at huminga. Dumating ang mga technician ng 3 p.m. Pinanood ni Marco ang bawat kamera na tinatanggal ang peking smoke detector sa kusina, ang orasan sa sala, ang maliliit na lente na nakatago sa mga sulok. Nang matapos sila, iba ang pakiramdam sa bahay. Mas magaan, na parabang pinipigilan nito ang hininga sa loob ng maraming linggo at sa wakas ay nakahinga na. Pinanood ni Clara mula sa hagdan. Wala siyang sinabi, ngunit sinabi ng kanyang mga mata ang lahat. Nang gabing iyon, ginawa ni Marco ang isang bagay na hindi niya ginawa sa loob ng 8 buwan. Nagpasya siyang manatili sa bahay sa buong weekend, walang trabaho, walang dahilan, at si Clara, siyempre, kahit na technically ay araw niya ng pahinga, ay nanatili. Baka kailangan niyo po ng tulong, sabi niya. Ngunit pareho nilang alam na nanatili siya dahil kailangan siya ng sirang pamilyang ito, at marahil kailangan din niya sila. Linggo ng umaga, bumaba si Leo ng hagdan, dala ang kanyang dinosaur na laruan. Papa? Hindi ka po nagtatrabaho? Hindi ngayon, nak. Ngayon, si Papa ay kasama mo. Ang mga mata ni Leo ay kumislap ng may maingat na pag-asa na parabang hindi nangangahas na maniwala ng lubusan. Talaga po, anong gusto mong gawin? Seryosong nag-isip si Leo na parabang ito ang pinakamahalagang tanong sa mundo. Sa wakas, sinabi niya, pwede po ba tayong pumunta sa park na may mga bibe? Naramdaman ni Marco ang isang suntok sa dibdib. Ang park na iyon, ang lugar na pinupuntahan nila ni Isabel at Leo linggo-linggo bago ang aksidente. Ang lugar na relihiyoso niyang iniiwasan sa loob ng 8 buwan dahil bawat bangko, bawat puno, bawat daanan ay puno ng mga alaala. Sige, pupunta tayo sa park. Pumunta silang 3. Si Marco ang nagmamaneho, si Clara sa harap, si Leo sa likod sa kanyang car seat, humuhuni ng isang kantang siya lang ang nakakaalam. Nang makarating sila, nanatili si Marco sa kotse sandali, ang mga kamay sa manibela, humihinga. Okay lang po kayo? Malumanay na tanong ni Clara. Ito ang lugar namin, Nina Isabel. Dito kami pumupunta noong magkasintahan pa kami at pagkatapos kasama si Leo. Gusto niyo po bang sa iba na lang tayo pumunta? Tumingin si Marco sa salamin. Tinanggal na ni Leo ang kanyang seatbelt, sabik na nakatingin sa lawa kung saan lumalangoy ang mga bibe. Hindi. Oras na para bumalik. Bumaba sila ng kotse. Agad na tumakbo si Leo patungo sa lawa, huminto sa gilid. Tulad ng itinuro ni Isabel, huwag kailanman lumampas sa linya ng mga bato nang walang kasamang matanda. Naglakad sina Marco at Clara sa likuran niya. Tingnan mo Papa, may mga baby na bibe. At meron nga, isang inang bibe na sinusundan ng 5 maliliit na bibe lumalangoy sa perpektong linya. Ang ganda nila. Lumuhod si Marco sa tabi ng kanyang anak. Puwede po ba nating pakainin? Wala akong dalang tinapay. Bahagyang lumungkot ang mukha ni Leo. Si Mama, laging may dalang tinapay.
Dati, mabilis na ililihis ni Marco ang usapan. Ngunit ngayon, huminga siya ng malalim at sinabing, "Tama ka. Ang mama mo, hindi niya kailanman nakakalimutan ang tinapay para sa mga bibe. Mas organisado si mama kaysa kay papa. Namimiss ko si mama araw-araw. Kung ganoon, bakit hindi natin siya pinag-uusapan?" Ang direktang, tapat na tanong na iyon ay may bumasag sa loob ni Marco dahil sobrang sakit. At akala ko, kung hindi ko siya pag-uusapan, mababawasan ang sakit, pero mali ako. Puwede na ba nating pag-usapan si mama ngayon? Oo, nak. Puwede nating pag-usapan si mama kahit kailan mo gusto. Tumingin si Leo sa mga bibe sandali, tapos nagtanong, "Papa, natatandaan mo noong nahulog si mama sa lawa?" Tumawa si Marco. Isang tunay na tawa na ikinagulat niya mismo. Paano ko makakalimutan? Sinusubukan niyang kunin ang bola mo at nadulas siya, at lumabas siyang basang-basa. Basang-basa, at tumatawa. Ang mama mo, laging pinagtatawanan ang sarili niya. Naaalala ko rin po yon. Ngumiti si Leo, kahit napakabata mo pa noon. 2 taon ka pa lang, pero laging ikinukuwento ni mama mo yon. Ginugol nila ang sumunod na oras sa paglalakad sa parke. Nagkuwento si Marco tungkol kay Isabel. Ang ilan ay malabong naaalala ni Leo, ang iba ay bago sa kanya. At sa bawat kuwento, may isang bagay sa loob ni Marco na nagsimulang bumitaw. Nandoon pa rin ang sakit. Marahil ay laging naroroon. Ngunit hindi na ito ang sakit na nagpaparalisado sa kanya. Ito ay isang sakit na dumadaloy, na humihinga, na nabubuhay kasama ng magagandang alaala nang hindi ito nilalamon. Naglakad si Clara ng ilang hakbang sa likuran. Binibigyan sila ng espasyo, ngunit laging naroroon. Tumingin sa kanya si Marco sandali at ngumiti ito. Isang maliit na ngiting nagsasabing, "You're doing great." Nang makauwi sila, pagod, ngunit masaya si Leo. Nakatulog ito sa kotse, yakap ang kanyang dinosaur. "It was a beautiful day," komento ni Clara habang binuhat ni Marco si Leo papasok sa kwarto nito. "It was like breathing after being underwater." That's a good description. Matapos ihiga si Leo, bumaba si Marco at natagpuan si Clara sa kusina na nagtitimpla ng kape. "Pwede bang makahingi ng isa?" Umupo sila sa lamesa sa kusina. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na awkward. Ito ay isang tahimik na pagsasama. May kailangan akong itanong. Sa wakas ay binasag ni Marco ang katahimikan. "Sige po. Bakit mo ginagawa ito? Bakit ka nanatili? Hindi lang ito isang trabaho. Makakahanap ka ng ibang trabaho kung saan hindi ka minamanmanan o kinukuwestiyon ng boss mo." Dahan-dahang ininom ni Clara ang kanyang kape bago sumagot. "Gusto niyo po ba ang simpleng sagot o ang totoo?" "Ang totoo. Dahil nakikita ko ang isang bahagi ng aking sarili noong bata ako kay Leo. Ang pakiramdam na nawawala, na hindi akma sa isang mundo kung saan wala na ang taong nagpaparamdam sa iyo ng kaligtasan." Huminto siya sandali. "Namatay ang tatay ko noong 4 na taong gulang ako, at ang nanay ko, kailangang magtrabaho ng 3 trabaho para sa amin. Nandyan siya pisikal, pero wala emosyonal dahil kinakain siya ng sakit, at nakatulong iyon para maintindihan mo ako. Nakatulong po iyon para maintindihan ko na ang mga matatanda ay pupwede ring masira at minsan kailangan nila ng panahon para matutunang buuin muli ang kanilang sarili." "At nabuo ba muli ng nanay mo ang sarili niya?" Naging malungkot ang ekspresyon ni Clara. "Sa huli po, pero inabot ng maraming taon. At noong handa na siyang maging present, malaki na ako. Nawala sa amin ang mga taon na iyon. Ayokong mawala sa inyo ni Leo ang mga taon ninyo." May naramdaman si Marco na malalim sa mga salitang iyon. "I'm sorry for your mom. For you." "Salamat po. Pero tinuruan din ako noon ng isang mahalagang bagay. Hindi pa huli para magsimula muli. Nag-reconnect kami ng nanay ko noong 17 na ako, at ngayon, kahit may sakit siya, mayroon kaming magandang relasyon. Iba sa kung ano sana, pero totoo." "Gaano katagal pa ang natitira sa kanya?" Tumingin si Clara sa kanyang tasa. "Sabi ng mga doktor, 6 na buwan. Iyon ay 8 buwan na ang nakalipas. I'm so sorry." "Ako rin po.
Pero nagpapasalamat ako sa bawat araw at sinusubukan kong huwag bilangin ang oras na mayroon kami. Kaya ka nagtatrabaho para sa mga gastusin niya. Higit sa lahat po, mahal ang mga gamot at gusto kong maging komportable siya. May tulong ka ba mula sa pamilya? Ginagawa po ng kapatid ko ang kaya niya, pero 17 pa lang siya nag-aaral. Ayokong ipapasan sa kanya ito. Inisip ni Marco ang sarili niyang bank account. Ang perang mayroon siya, ngunit hindi kailanman napunan ang butas sa kanyang dibdib kung kailangan mo ng anuman. Tulong pinansyal para sa nanay mo. Kailangan mo lang sabihin. Tumingala si Clara, nagulat. Hindi ko po matatanggap iyan. Bakit hindi? Dahil hindi po ako napunta rito para sa limos. Hindi ito limos. Ito ay pasasalamat sa ginawa mo para kay Leo, para sa akin, Sir Marco. Marco, please. Sa tingin ko, pagkatapos ng lahat ng ito, puwede mo na akong tawaging Marco. Isang maliit na ngiti. Marco, pinahahalagahan ko po ang alok ninyo. Talaga po. Pero mas gusto kong paghirapan ang mga bagay. Nagpaghirapan mo na. Maniwala ka sa akin. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Marco. Umakyat siya sa kanyang study at sa halip na buksan ang laptop para tingnan ang mga kamerang wala na, naglabas siya ng isang kahon mula sa aparador, ang kahon ni Isabel. Hindi pa niya ito nabubuksan mula noong libing. Sa loob, may mga larawan, sulat, maliliit na bagay na itinago nito. Isang ticket sa sine mula sa una nilang date. Isang napkin mula sa restaurant kung saan siya nag-propose. Ang positive pregnancy test noong nalaman nilang darating si Leo. Maingat na inilabas ni Marco ang bawat bagay, na para bang mga piraso ng kristal na maaaring mabasag. May isang saradong sulat na may pangalan niyang nakasulat sa sulat kamay ni Isabel. Nanlamig ang kanyang dugo. Hindi niya natatandaan ang sulat na ito. Binuksan niya ito nang nanginginig ang mga kamay. Mahal ko, nagsimula ang sulat. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin may nangyari sa akin at alam kong wasak ka. Kilala kita. Alam kong ang una mong instinct ay isara ang sarili mo, protektahan ang sarili mo, magtayo ng pader na kasing daas ng kaya mo para walang sinumang makasakit sa iyo muli. Pero pakiusap, huwag mong gawin iyan. Kailangan ka ni Leo, kailangan niya ang lalaking nakilala ko, ang lalaking tumatawa kapag nasusunog ang pancake, ang lalaking umiiyak sa mga pelikula kahit nagpapanggap na hindi, ang lalaking nagmamahal ng sobrang lalim kaya natatakot siya. Huwag mong hayaang agawin ng takot ang anak natin sa iyo. Huwag mong hayaang agawin nito ang buhay mo. At Marco, kung isang araw, makakilala ka ng iba, isang taong magpapangiti sa iyo o magpapangiti kay Leo, huwag kang makonsensya. Gusto kong maging masaya kayong dalawa. Iyon lang ang hiling ko. Mabuhay ka. Pakiusap, mabuhay ka ng totoo. Mahal kita. Palaging mamahalin. Isabel. Tumulo ang mga luha sa papel. Nagpapalabo sa ilang salita. Ngunit nabasa na ito ni Marco na ipasok na sa kanyang sistema. Alam ni Isabel. Palagi niyang alam kung sino siya at minahal siya sa kabila nito. At sa kanyang huling sulat, hindi niya hiniling na alalahanin siya ng may sakit. Hiniling niya na mabuhay siya. Umiyak siya ng maraming oras para kay Isabel, para kay Leo, para sa lahat ng nawalang oras, para sa takot na kumontrol sa kanyang buhay. Nang sa wakas ay huminahon siya, may naramdaman siyang iba. Mas magaan, na para bang nagdadala siya ng isang backpack na puno ng bato, at sa wakas ay may nagbigay sa kanya ng permiso na bitawan ito. Bumaba siya ng hagdan. Halos 3 a.m. Pumunta siya sa kwarto ni Leo at pumasok ng tahimik. Ang kanyang anak ay mahimbing na natutulog, napapaligiran ng mga dinosaur at magulong kumot. Umupo si Marco sa upuan sa tabi ng kama. Ang parehong upuan kung saan umupo si Clara ng napakaraming gabi. May ipapangako si Papa. Nak, bulong niya sa dilim. Talagang nandito na si Papa. Hindi lang sa bahay, kundi dito, kasama mo. Matututunan ni Papa na maging ang amang karapat-dapat sa iyo.
at hahayaan ni Papa na maging mas malaki ang pag-ibig kaysa sa takot. Gumalaw si Leo sa kanyang pagtulog, bumulong ng isang bagay na hindi maintindihan. Inabot ni Marco ang kamay at marahang hinaplos ang kanyang buhok. Mahal na mahal ka ni mama mo at mahal ka rin ni Papa. Palagi, naligaw lang si Papa, pero hindi na ngayon. Kinabukasan, nagising si Marco sa upuan sa tabi ng kama ni Leo. Sumisilip ang araw sa bintana. Masakit ang kanyang leeg, ngunit gising na si Leo, nakatingin sa kanya ng may malalaking, nagulat na mata. Papa, dito ka po natulog? Oo, nak. Bakit po? Dahil gusto ni Papa na mapalapit sa iyo. Ngumiti si Leo. Ang buong ngiti na iyon, na walang pag-aalinlangan, na hindi nakita ni Marco sa loob ng maraming buwan at tumalon sa kanyang yakap. I love you, Papa. I love you too, nak. Higit pa sa kayang sabihin ng mga salita. Bumaba sila para mag-almusal. Nasa kusina na si Clara, nagtitimpla ng kape. Magandang umaga. Ngumiti ito nang makita silang magkahawak kamay. Magandang umaga, sagot ni Marco. At sa unang pagkakataon sa loob ng 8 buwan, tunay niya itong naramdaman. Ito ay isang magandang araw, isang bagong simula. Anong gusto mong almusal? Tanong niya kay Leo. Pancakes, yung ginagawa ni Mama. Tumingin si Marco kay Clara. Tumango ito nang may tahimik na pag-uudyok. Susubukan nating gawin. Ikaw at si Papa. Ano sa tingin mo? Opo, ito ay isang magandang sakuna. Nasunog nila ang unang 3. Ang ika-4 ay hilaw sa gitna. Ngunit ang ika-5 ay halos perpekto. Nagawa natin, Papa. Nagawa natin. At habang kinakain ni Leo ang kanyang hindi perpektong pancake ng may purong kaligayahan, tumingin si Marco kay Clara mula sa kabilang lamesa. Salamat, sabi niya nang walang tunog. Tumango ito. Walang anuman, ngunit pareho nilang alam na higit pa iyon. Ito ay isang pagkilala na minsan kailangan ng mga tao ng isang salamin na nagpapakita kung sino sila pwedeng maging, hindi lang kung sino sila ngayon. At si Clara ang naging salamin na iyon. Ngayon, turno na ni Marco na tingnan ang kanyang refleksyon at piliing maging ang lalaking gusto niyang maging. 6 na linggo ang lumipas mula nang tanggalin ni Marco ang mga kamera. 6 na linggong pag-aaral kung paano maging isang ama. Hindi ito madali. May mga araw na dumadaloy ang lahat at may mga araw na sinusubukan siyang hilahin pabalik ng takot sa mga lumang gawi. Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang udyok na lumayo, naaalala niya ang sulat ni Isabel. Huwag mong hayaang agawin ng takot ang anak natin sa iyo. Isang Biyernes ng hapon, maagang umuwi si Marco. Kinansela niya ang mga meeting para sa ika-4 na kaarawan ni Leo kinabukasan. Ilang buwan lang ang nakalipas. Hindi ito maiisip. Ngayon, naiintindihan niyang ang trabaho ay nariyan pa rin bukas. Ang pagkabata ng kanyang anak ay hindi. Pumasok siya sa bahay at narinig ang mga boses mula sa sala. Tinutulungan ni Clara si Leo sa isang bagay. Ayan, galing. Ngayon, itupi mo riso. Very good, Tita Clara. Perfect. Pumasok si Marco at natagpuan ang kanyang anak na napapaligiran ng colored paper, safety scissors at pandikit. Gumagawa ito ng tila isang card. Papa, ang aga mo. Sinabi ko naman sa iyo, di ba? Lumuhod si Marco sa tabi niya. Anong ginagawa mo? Mabilis na tinakpan ni Leo ang kanyang proyekto. Surprise po ito para bukas. Kung ganoon, hindi pwedeng tingnan ni Papa. Hindi po. Kailangan mong maghintay hanggang sa party ko. Ngumiti si Marco. Ang makita ang kanyang anak na sobrang sabik, sobrang buhay, ay isang regalong hinding-hindi niya babaliwalain. Nang gabing iyon, habang tulog si Leo, nagtupi sina Marco at Clara ng mga napkin para sa party. Kinakabahan ka? Tanong ni Clara. Sa party? Sa lahat. Ito ang unang beses mula kay Isabel. Oo, pero excited din. Mananatili ka bukas, di ba? Gusto niyo po akong manatili? Gusto naming dalawa. Parte ka na namin. Ngumiti si Clara.
ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Anong problema? Tanong ni Marco. Wala po. Naiisip ko lang ang nanay ko. Sana nakilala niya si Leo. Kumusta na siya? Pahina ng pahina araw-araw. Sabi ng doktor, baka 1 buwan, baka kulang pa. Nakakasama mo ba siya ng sapat? Hanggat kaya ko po. Pumupunta ako gabi-gabi pagkatapos patulugin si Leo. Ang kapatid ko ang nagbabantay sa araw habang narito ako. Naramdaman ni Marco ang isang bigat sa kanyang dibdib. Clara, kung kailangan mong mag-leave, hindi po. Ang pagiging narito ay nakakatulong sa akin. Ang makita si Leo na lumalaki, ang makita kayong nagkokonekta muli, nagbibigay ito sa akin ng pag-asa. Nagpapaalala sa akin na pagkatapos ng pagkawala, pwedeng magpatuloy ang buhay, pwedeng maging maganda ulit. Kinabukasan, napuno ng kulay, lobo at mga bata ang bahay. Inihanda ni Marco ang lahat. Isang clown, isang pinyata, na dinosaur, maraming pagkain. Si Leo ay nagniningning, tumatakbo, tumatawa ng walang tigil. Papa, laro tayo. At sumama si Marco. Umupo siya kasama ng mga bata, naglaro ng taguan, nagkalat ng birthday cake. Dahil sa wakas, naintindihan niyang nasa mga sandaling ito ang buhay. Sa tawa ng kanyang anak, sa pagiging ganap na naroroon. Nang oras na para sa cake, kumanta ang lahat. Malakas na hinipan ni Leo ang kandila, ipinikit ang kanyang mga mata para mag-wish. Anong winish mo? Tanong ng isang kaibigan. Hindi pwedeng sabihin, baka hindi magkatotoo. Pagkatapos, habang pauwi na ang mga bisita, kinuha ni Leo ang kanyang sikretong proyekto. Ang card na ginawa niya nang may pag-iingat. Papa, pikit ka. Sumunod si Marco, nararamdaman ang pananabik sa boses ng kanyang anak. Bukas na. Sa kanyang mga kamay, hawak ni Leo ang isang handmade card. Sa pabalat, iginuhit niya ang 3 figura. Isang matangkad na lalaki, isang bata, at isang babae. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila pinaghihiwalay ng espasyo. Magkasama sila, magkahawak kamay, na may isang malaking dilaw na araw sa itaas. Ito ang pamilya natin, ipinaliwanag ni Leo nang may pagmamalaki. Ikaw, ako, at si Tita Clara. Naramdaman ni Marco ang isang bukol sa kanyang lalamunan. Ang ganda. Nak, buksan mo. Sa loob, sa mga paslant na letra ng isang 4 na taong gulang, nakasulat, Salamat sa pagbalik, Papa. Mahal kita. Dumaloy ang mga luha sa mukha ni Marco. Hindi niya mapigilan. Malungkot ka, Papa? Nag-aalalang tanong ni Leo. Hindi. Nak. Masaya si Papa. Sobrang saya kaya hindi nakasya sa dibdib ko. Niyakap siya ni Leo ng mahigpit. Masaya rin po ako. Nang gabing iyon, matapos ang lahat at sa wakas ay nakatulog na si Leo, pagod ngunit masaya, nanatili si Marco na pinapanood itong matulog. Lumitaw si Clara sa pinto. It was a perfect day. Dahil sa'yo. Kayo po ang gumawa nitong posible. Ako lang po ang nagpakita ng daan kung hindi ka dumating noon. Pero dumating po ako. At nagkaroon kayo ng tapang na magbago. Hindi po maliit na bagay iyon, Marco. May nagbago sa hangin, isang banayad na kuryente. Tumayo si Marco at lumapit sa kanya. Clara, may kailangan akong sabihin. Sa mga nakaraang linggo, naging parte ka na ng pamilya namin. At nagsisimula akong makaramdam ng isang bagay na hindi ko alam kung dapat kong maramdaman. Umatras si Clara. Marco, alam kong komplikado ito. Marahil masyadong mabilis. Ngunit iniwan ako ni Isabel ng isang sulat. Sabi niya, kung makakilala ako ng isang taong magpapangiti sa akin, huwag akong makonsensya. Gusto niyang maging masaya ako. Hindi ko po alam ang sasabihin ko. Hindi mo kailangang sabihin kahit ano. Kailangan mo lang malaman. Dahil kapag kasama kita, kapag nakikita ko kung paano mo minamahal ang anak ko, kung paano mo ako tinulungang hanapin muli ang sarili ko, may nararamdaman akong akala ko'y hinding-hindi ko na mararamdaman muli. May luha sa mga mata ni Clara. May nararamdaman din po ako. Pero komplikado. Alam ko. At ang nanay mo.
at hindi ako humihingi ng sagot. Gusto ko lang malaman mo na kapag handa ka na, kung sakaling maging handa ka, narito lang ako. Tumango ito, pinunasan ang luha. Kailangan ko po ng oras. Lahat ng oras na kailangan mo. Lumabas si Clara sa kwarto. Iniwan si Marco na bukas at vulnerable ang puso, ngunit hindi siya nagsisi dahil tama si Isabel. Ang buhay ay para danasin ng buo, kasama ang lahat ng panganib at posibleng sakit na kaakibat nito. 2 linggo pagkatapos, sa madaling araw ng Martes, tumunog ang telepono ni Clara. Narinig ni Marco ang kanyang nagmamadaling mga yapak, ang kanyang basag na boses na nakikipag-usap. Bumaba siya at natagpuan ito sa sala, hawak ang telepono, umiiyak. Anong nangyari? Ang nanay ko. Pumanaw na po siya, 1 oras na ang nakalipas. Tumawag ang kapatid ko pero tuluyan nang nabasag ang kanyang boses. Hindi ako nakapagpaalam. Niyakap siya ni Marco nang walang pag-aalinlangan at gumuho ito sa kanyang mga bisig. I'm so sorry. Nakatulog po ako. Sobrang pagod ko po at nakatulog ako. At namatay siyang mag-isa. At wala ako doon. Hindi siya nag-isa. Nandoon ang kapatid mo at ginawa mo ang lahat ng makakaya mo. Kasama mo siya gabi-gabi sa loob ng maraming buwan, pero hindi sa dulo. Ang dulo ay isang sandali lang. Binigyan mo siya ng pagmamahal sa buong buhay niya. Iyon ang mahalaga. Nanatili silang ganoon ng matagal. Si Clara umiiyak, si Marco hinahawakan siya, binibigyan siya ng parehong uri ng aliw na ibinigay niya kay Leo ng napakaraming beses. Ang mga sumunod na araw ay isang ipu-ipo ng libing, mga papeles at sariwang sakit. Gabi ng libing. Bumalik si Clara. Pagod na pagod. Kumusta ka? Nagsalin si Marco ng tsaa para sa kanya. Manhid. Malungkot. Guminhawa dahil hindi na siya nahihirapan. Normal iyan. Paano mo kinaya noong kay Isabel? Hindi ko kinaya. Tumakbo ako. At halos mawala sa akin ang anak ko. Ikaw ang nagpakita sa akin ng ibang paraan. Hindi ko po alam kung kaya ko iyon. Hindi mo kailangang malaman ngayon. Kailangan mo lang huminga. Isang sandali sa isang pagkakataon. Kinabukasan, sinabi ni Clara na kailangan niya ng oras na hindi niya kayang magpatuloy sa pagtatrabaho habang pinoproseso ang lahat. Kunin mo ang lahat ng oras na kailangan mo, sagot ni Marco. Ang trabaho mo ay narito lang pagbalik mo. At kung hindi na ako bumalik? Tumama sa kanya ang tanong na parang isang suntok, ngunit naintindihan niya. Kung ganoon, maiintindihan ko. At palagi akong magpapasalamat sa ginawa mo para sa amin. 3 linggo ang lumipas na wala si Clara. Kumuha si Marco ng pansamantalang yaya, ngunit hindi ito pareho. Laging nagtatanong si Leo, kailan babalik si Tita Clara? Sana malapit na. Kung ganoon, kailangan natin siyang hintayin. Dahil kailangan din natin siya. Isang hapon, nasa study si Marco nang may nag-udyok sa kanyang tingnan ang computer. Partikular ang folder kung saan niya itinago ang isang clip mula sa mga kamera bago burahin ang lahat. Ang usapan kung saan inamin ni Leo ang kanyang guilt. Ngunit nang buksan niya ang folder, may nakita siyang isa pang file na hindi niya natatandaang isave. Binuksan niya ito. Mula ito sa unang linggo, sa kamera ng kuwarto ni Leo. Mag-isa ang kanyang anak, nagtatayo ng tore, at nakikipag-usap sa isang taong wala doon. Mama, may nakilala po akong bago ngayon, si Tita Clara. Mabait po siya. Hindi po tulad ninyo, Mama. Walang katulad ninyo, pero mabait po siya sa sarili niyang paraan. Naramdaman ni Marco na tumigil ang kanyang puso. Kinausap ng kanyang anak si Isabel sa buong panahong ito. Malungkot pa rin po si Papa. Ako rin po. Pero sabi ni Tita Clara, okay lang malungkot. Hindi ko raw po kailangang itago. Sabi niya, ang luha daw po ay parang ulan, naglilinis. At pagkatapos, lalabas ang araw. Nagsimulang dumaloy ang mga luha sa mukha ni Marco. Mama, okay lang po ba kung mahalin ko siya? Papatawarin niyo po ba ako? Ayoko po kayong palitan. Ayoko lang pong maramdamang mag-isa kapag nandyan siya. Sa recording, itinayo ni Leo ang kanyang pinakamataas na tore. Para po sa inyo, Mama, para makita niyo po ako mula sa langit. Para malaman ninyong
naaalala ko kayo. Palagi ko po kayong aalalahanin. At pagkatapos, sa isang napakaliit na boses na halos hindi marinig, pero okay lang din po kung magpapatuloy ako sa buhay, di ba? Kasi minsan, natatakot akong maging masaya. Parang tinatraidor ko po kayo. Itinigil ni Marco ang video. Hindi na niya kayang manood pa, hindi sa pamamagitan ng mga luhang nagpapalabo sa kanyang paningin. Ang kanyang anak, ang kanyang maliit na anak, ay pasan-pasan ang parehong guilt, ang parehong takot, tulad niya. At si Marco ay sobrang nalunod sa sarili niyang sakit kaya hindi niya ito nakita. Hanggang sa dumating si Clara at ipinakita sa kanilang dalawa na puwede silang gumaling, na puwede nilang patuloy na mahalin si Isabel habang pinapayagan din ang kanilang sarili na mabuhay. Nang gabing iyon, kinuha ni Marco ang telepono at tinawagan si Clara. "Hello," sagot nito. Pagod ang boses. "Hello, kumusta ka? Kinakaya. May kailangan akong ipakita sa iyo. Puwede ka bang pumunta? Marco, hindi ko po alam kung handa na ako. Pakiusap, mahalaga ito." Makalipas ang isang oras, nasa study na niya si Clara. Ipinakita niya ang video, umiyak ito habang pinapanood. Nang matapos, pinunasan nito ang luha, napakadalisay, ng puso ng batang iyon. "Tulad mo, pareho ninyo akong tinuruan na ang pag-ibig ay hindi pagtataksil, na puwede mong igalang ang nakaraan habang yakapin ang kasalukuyan. Bakit niyo po ito ipinakita sa akin? Dahil kailangan mong malaman ang isang bagay, hindi mahalaga kung magpasya kang bumalik o hindi. Hindi mahalaga kung magiging tayo o mananatiling magkaibigan. Ang mahalaga ay iniligtas mo ang pamilya ko. Iniligtas mo ako at gusto ko, kapag iniisip mo ang nanay mo, malaman mo na ang huli niyang regalo ay ang bigyan ka ng lakas para iligtas ang iba." Humagulgol si Clara. Sana nakilala niya si Leo. Alam ko, ngunit ang pag-ibig niya ay nabubuhay sa iyo. At sa pamamagitan mo, hinawakan nito ang aming buhay sa napakalalim na paraan. Natahimik sila sandali. Tapos, nagtanong si Clara, "Gising pa po ba si Leo?" "Oo, hindi siya makatulog ng maayos mula nang umalis ka." "Puwede ko po ba siyang makita?" "Siyempre." Umakyat sila sa kwarto ni Leo. Nakahiga ang bata, yakap ang kanyang dinosaur, nakatingin sa kisame. "Leo." "Tita Clara." Tumalon ito mula sa kama at tumakbo sa kanyang mga braso. Niyakap niya ito ng mahigpit, inamoy ang buhok nito, hinayaang dumaloy ang sariling mga luha. "Bumalik ka po. Bumalik na si tita. Mananatili ka na po." Tumingin si Clara kay Marco, sa ibabaw ng ulo ng bata. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Tumango si Marco. "Oo, nak," sabi ni Clara, humihiwalay ng bahagya para tingnan si Leo sa mata. "Mananatili na si tita, kung papayag ang papa mo." Tumingin si Leo kay Marco nang may pag-asa. "Papa!" Lumapit si Marco, lumuhod para maging ka-level nila. "Sa tingin ko, kailangan nating dalawa si Tita Clara. Ano sa tingin mo?" "Opo, kailangan po natin siya." Niyakap silang dalawa ni Leo. Ang kanyang maliliit na braso ay sinusubukang abutin sila pareho. At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, naramdaman ni Marco na buo. 3 taong nasira na magkakasamang natututong bumuo muli ng isang pamilya. Hindi ang pamilyang mayroon sila dati, kundi isang bagong uri. Isang pamilyang binuo hindi mula sa dugo, kundi mula sa pinagsasaluhang sakit, sa natagpuang pag-asa, at sa isang pag-ibig na sapat na matapang para sabihing, okay lang maging masaya ulit.